Ang imperialismong kanluranin sa Timog Silangang Asya ay nagdudulot ng epekto sa kabuhayan, pamahalaan, lipunan at kultura ng mga Asyano. Ano ang mga ginawa ng mga Pilipino para maipaglaban ang kalayaan sa mga mananakop? Ang mga kahilingang reforma para sa Pilipinas ay naisantabi lamang. Rebolusyong Pilipino ang naghudyat sa pagbagsak ng pamamahala ng mga Espanyol. Ang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ay naganap noong June 12, 1898 sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo na kauna-unahang republika sa Asya. Hindi nagtagal ang unang republika ng Pilipinas at napailalim sa pananakop ng United States. Makikita ito sa aspeto ng panitikan at literatura gaya ng mga dula at kwentong makabayan. Ang Pilipinas ang pinakaunang bansa sa Asya ang lumaya sa kamay ng mga mananakop. Sa iba't ibang lugar, may iba't ibang anyo ng nasyonalismo ang nabuo na lubhang napakahalaga sa kasaysayan at naging huwaran sa mga bansang sakop na kumilos at lumaban sa mananakop. Sa nasyonalismong Pilipino, ito ay may dalawang anyo o pamamaraan. Nariyan ang propaganda na isinagawa ng kilusang propaganda na itinatag ni Dr. Jose Rizal. Layunin nila ang reforma o pagbabago. Isinagawa nila ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng propaganda. Nariyan din ang himagsikan na isinagawa ng mga katipunero o katipunan na itinatag o pinangunahan ni Andres Bonifacio. Layunin nila na magkaroon ng ganap na kalayaan. Isinagawa ito sa revolusyon o madugong pakikipaglaban. Dalawang anyo ng nasyonalismo ang nabuo sa Timog Silangang Asya. Ang isa ay marahas at tahasang naghanap ng kalayaan. Ang ikalawa ay diplomatiko. Ang nasyonalismo sa Vietnam. Ang pagwawakas ng pananakop ng mga Pranses sa Vietnam ay naging katotohanan sa pamamagitan ng Partidong Viet Minh o Kilusan Ukol sa Nasyonalismong Partido, ang naging pangunahing kasangkapan sa paglaya ng kanilang bansa. Naging magastos at madugo para sa United States ang naganap na Vietnam War. Isa sa naging kilalang revolusyonaryong leader ng Kilusan ay si Nguyen Ai Quoc o Ho Chi Minh. Si Ho Chi Minh ay isang nasyonalistang pinuno ng Vietnam na sinalamin ang kalayaan sa pamamagitan ng pagtanggap ng pamamaraang komunismo. Nilayon niya ang pagbabawas sa buwis, redistribution ng mga lupa at pag-alis ng puwersahang pakikilahok ng lakas militar ng mga Vietnamese sa hukbo ng Pransya. Pinalakas ni Ho Chi Minh ang Kilusan dahil nais niyang kunin ang Hanoi at Saigon sa mga dayuhan at ideklara ang Republika ng Vietnam. Ang nasyonalismo sa Myanmar o dating Burma. Naging kolonya ng Britain ang Burma simula nang matalo ito sa digmaan. Ito ay pinamahalaan bilang isang lalawigan ng India. Natamo din ng mga Burmese ang kanilang inaasam na kasarinlan bunga ng kanilang aktibong paghiling. Ipinasa ng mga British ang Burma Act 1935. Ang batas na ito ang nagbigay ng konstitusyon sa Burma. Ipinagkaloob din ito ang ilang kapangyarihang pansarili sa mga Burmese. Itinatag ni Bamo ang unang pamahalaang Burmese noong 1937. Sa hangaring lumaya ang nagtulak sa mga Burmese na ipahayag ang kanilang damdaming makabayan at nagpatuloy ang pakikibaka sa pamamagitan ng pagtatag ng makabayang samahan. Matapos ang ikatlong digmaang Anglo-Burmese ay ginawang probinsya ng British India ang Burma. 1937 lamang nang muli itong ihiwalay sa India at gawing kolonyang bansa na ang lehislatura ay nasa ilalim ng pamamahala ng Britanya. Sa pagpasok ng ikalawang digmaang pandaigdig ay sinalakay ng mga Hapon ang Burma sa tulong ng mga sinanay ng mga Hapon na Burma Independence Army na naglalayong patalsikin ang mga Ingles sa bansa. Dahil sa naging mapaniil ang mga Hapon, ang Burma Independence Army ay naging Anti-Fascist People's Freedom League na naglalayong patalsikin ang mga Hapon. 1945 nang tulungan ng mga Ingles na palayain ang Burma sa kamay ng mga Hapon sa pangunguna ng AFP-FL at ni Aung San, isang nasyonalistang leader na nanawagan sa isang malayang halalan para sa Burma. Sa pangunguna ni Aung San ay nagkaroon ng kasunduan sa Britanya upang ibigay ang kalayaan ng Burma. Sa kasamaang palad, sa kabila ng magandang layunin ni Aung San para sa Burma, siya ay pinatay noong July 19, 1947 kasama ang 6 pa niyang kasamahan dahil sa alitang politikal
at away sa pagitan ng mga pangkat etniko. Sa kabila ng pagpanaw ni Aung San ay nakamit pa rin ng Burma ang kalayaan noong January 4, 1948. Indochina ang tawag sa mga bansang Vietnam, Laos at Cambodia. Ang nasyonalismo sa Indonesia. Itinatag ni Sukarno ang Partido Nasyonalista ng Indonesia at nanguna siya sa pagpapamalas ng nasyonalismo. Sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya, isang mahalagang personalidad ang nag-iwan ng malalim na marka sa politika ng reliyong ito. Si Sukarno, ang kauna-unahang pangulo ng Indonesia. Si Sukarno ay ipinanganak noong 1901 at naging pangunahing leader sa pakikibaka ng Indonesia laban sa kolonyalismong Dutch. Noong Agosto 17, 1945, isa siya sa mga nagdeklara ng kalayaan ng Indonesia at mula noon ay nagsilbi bilang Pangulo ng bansa. Bilang isang nasyonalista at mahusay na tagapagsalita, itinaguyod niya ang Pancasila, ang 5 prinsipyong nagsisilbing batayan ng pambansang pagkakakilanlan ng Indonesia. Pagsapit ng 1979, ipinakilala ni Sukarno ang sistemang tinawag niyang guided democracy. Sa halip na isang malayang demokratikong proseso, ang pamahalaan ay ginabayan, ibig sabihin may nakasentro ang kapangyarihan sa Pangulo. Sa sistemang ito, pinagsama ni Sukarno ang 3 puwersang pampolitika, nasyonalismo, relihiyon at komunismo, na kilala bilang NASACOM. Layunin niyang pagkasunduin ang iba't ibang grupo at maiwasan ang hidwaan, subalit sa paglipas ng panahon, laging sanhi ito ng matinding tensyon at politikal na alitan. Habang nagpapatuloy ang guided democracy, unti-unting nararamdaman ng mga Indonesian na lumiliit ang espasyo para sa tunay na demokrasya. Mas malaki ang kontrol ng Pangulo, mas limitado ang galaw ng partido politikal at mas mahigpit ang media. Habang tumitindi ang tensyon, lumalala rin ang krisis sa ekonomiya. Mataas na inflation, pangunahing bilihing nagmamahal at mga mamamayang nahihirapan. Dahil dito, dumami ang protesta, lalo na mula sa mga estudyante, intelektual at grupong politikal. Naging rurok ng kaguluhan ang mga pangyayari noong 1965. Nang nagkasunod nito, bumagsak ang suporta kay Sukarno mula sa lansangan hanggang loob ng pamahalaan. Sunod-sunod ang panawagang siya ay magbitiw. Noong 1967, tuluyan siyang tinanggal sa kapangyarihang pinalitan ni General Suharto. Pero alam mo ba, ang Singapore ay dating lugmok sa kahirapan 60 years ago. Marami ang walang trabaho, walang bahay at nagugutom. Nakipagsanib sila sa Malaysia para sana matulungan silang makaahon sa hirap. Ngunit wala pang 2 taon ay sinipa sila ng Malaysia. Sobrang ikinalungkot ito ng Prime Minister ng Singapore. Pero sabi nga niya, I have a few million people's lives to account for, and Singapore will survive. ngayon ay namamayagpag sa yaman. Sa ibabang bahagi ng Malaysia ay matatagpuan ang pinakamaliit na bansa sa Southeast Asia, ang Singapore. Ito ang Singapore ngayon, larawan ng isang marangyang bansa, tahanan ng pinakamagandang airport sa mundo. Pero bago pa man ito kuminang sa ganda, ay ganito ang kanyang itsura noon, lugmok sa kahirapan. Taong 1819 nung dumating ang mga British sa Singapore.
Kahit walang natural resources ang bansa, meron naman itong mahalagang asset, ang kanyang lokasyon. Ang bansa kasi ay nasa sentro ng ruta ng kalakalan na nagkukonekta sa Asia at Europa. Kaya naman naging crown colony ng British Empire ang bansa. Naging maunlad ang Singapore sa kamay ng mga British. Pero nagbago ang lahat nung naganap ang World War II. Natalo ng mga Hapon ang mga British at napasa kamay nito ang Singapore taong 1942. Pero pagdating ng 1945, binomba ng Amerika ang Hiroshima at Nagasaki. Natalo at sumuko ang Japan. Natapos ang World War II at naibalik ang Singapore sa mga British. Pero sa panahong ito ay wasak na wasak ang bansang Singapore dahil sa nangyaring digmaan. Sira ang mga infrastruktura, walang kuryente at sira rin ang mga daungan na siyang pangunahin nilang pinagkakakitaan. Walang trabaho ang mga tao at nagkaroon ng kakulangan sa pagkain. Binigyan ng mga British ang Singapore ng self-government. Kaya taong 1959 ay nahalal bilang kauna-unahang Prime Minister at kinikilala bilang founding father ng Singapore si Lee Kuan Yew at siya ang babago sa takbo ng buhay ng Singapore. Taong 1963 nung nagdeklara ang Singapore ng kalayaan sa mga British. Dahil nga lugmok sa kahirapan ay nakipagsanib sila sa Malaysia taong 1963 para matulungan silang makabangon muli. Ngunit maraming naging problema ang pagsasanib. Mga problema gaya ng racism, politika, sharing sa income at tax, at mga pulisiyang hindi magkasundo ang dalawang estado. Kaya napagdesisyonan ng Malaysia na putulin ang pagsasanib nila sa Singapore noong 1965. Kaya nanlumo ang Prime Minister ng Singapore dahil nangangamba siyang hindi makakasurvive ang bansa ng mag-isa. Pero determinado siyang patunayan sa kanyang sarili na siya'y nagkakamali. Ngayon, ang Singapore ay tahanan ng 5.64 million katao. Puno na ito ng mga napakagandang infrastruktura. Nangunguna na sila sa high-tech manufacturing at sila rin ang nangungunang financial center sa Asia. Ang Singapore ay isa sa tinatawag na 4 Asian Tigers or Dragons, kasama ang Hong Kong, South Korea at Taiwan dahil sa napakabilis na pag-unlad at napakagandang rags to riches story nito.